Ayun po ay nasa Ezekiel chapter 43 na po tayo. Ezekiel chapter 43. At ang title po ng ating pag-aaralan ay may pamagat na The Glory Returns. The Glory Returns. Paki-live comment po. The Glory Returns. Yan. So, the glory returns. So, it points out sa restoration na, hello po Ate Jen, good morning po. It's okay, kasi simula lang po. As in, pagkapasok nyo, kasi simula lang. Nasa title pa lang po tayo, The Glory Returns. Kasi po, ang daming mga testimony na ginawa ng Panginoon. Napakadaming pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At nakwento rin kita Ate Jen kagabi, during our evening devotion, na nakita ko na sobrang na-bless ako dun sa pinakita mo sa aking picture, na kompleto ka ng Bible, ng highlighter, ng notebook. Amen. Talagang, mga kapatid, okay, invest. Mag-invest kayo sa Bible, mag-invest kayo sa notebook, sa highlighter, sa ballpen. Yeah, kailangan meron po kayo ng lahat ng mga bagay na yan. Okay? So, habang nagde-devotion tayo, go! I-highlight natin. Okay, yung mga tinuturo sa atin ni Lord. Okay? So, please prepare your Bible, your ballpen, your highlighter. Dapat ngayon, meron na kayo yan. Lalo yung mga madalas nating nakakasama sa devotion. Okay? So, mag-invest na po kayo dyan. Yan, praise God. At sa lahat ng mga testimony, kapag may mga testimony kayo, i-ano nyo agad sa GC natin ha, sa testimony group chat. Kasi po, kapag may nakakabasa niyan, ay grabing encouragement ang ginagawa po niyan sa atin. Hoy, Isaiah, kamusta ka na? Amen po, Pastor. Amen. Yes, June Borja Manzon, God bless po sa iyong nanay na ngayon ay lumalaban sa breast cancer. We pray for Miguela Borja sa pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, hallelujah. We are praying for her. We are lifting, Lord, her life sa panalangin pong ito. Samahan mo siya, i-comfort mo siya, tanggalin mo lahat ng mga sakit, Lord. Bigyan mo siya ng relief in Jesus' name. Tunawin mo lahat ng mga cancer cells sa kanyang katawan. Kung loloobin mo, Panginoon, na siya ay mabuhay pa, Lord, buhayin mo po siya ng may malusog na pangangatawan at mahabang buhay. At gamitin mo siyang patotoo, a testament, Lord God, ng iyong himala, na ikaw ang Diyos ng himala at gumagawa po, Panginoon, tumutugon ng mga panalangin at gumagawa ng himala. So be with Miguela Borja in Jesus' name. Amen. Amen. Ano po, mag-join po kayo sa GC namin. Go. Para makapag-send kayo ng prayer request. Para po makapag-send po kayo ng testimony nyo. Yan, nasa profile ko lang po yun. CL, gagawin kitang moderator din ha. Yan, isa yan sa mga subscribers natin. Pati si Ate Abby. Lahat ng mga subscribers, I will make you po a moderator. Para pwede po kayong magpin-pin, ganyan. Kagaya ni Bert, na napakasipag. Hoy, may nanonood again from Singapore. Pwede po ako mag-join. Sure, mag-join po kayo dito. Masaya po dito. Watching, hi Jazz! Marami po dito mga tiga Singapore, marami mga tiga Taiwan. Ayan, maraming nanonood po dito sa iba't ibang panig ng mundo at nagpapalak. Naglag po ako, nawala po ako, no? Tingnan ko lang baka, alam nyo, tuwing umaga talaga, kapag merong magandang gagawin ng Panginoon, kasi kahapon grabe rin ang ganda ng ginawa ng Lord sa atin, 'di ba? Laging may ganito. Tuwing umaga, pansin nyo, pero okay na, naka-data na lang ako ngayon. So pray for my data
Pray for my internet. In Jesus' name, Lord, we rebuke the works of the enemy. In Jesus' name, be upon us today. Amen. Nawala ko may wifi ako. Wala. Ayun. Teka lang. Nawala nga siya. Oh, nawala. So, i-connect lang ako sa internet saglit. Sa data ko. Amen. So, manalangin po tayo. Kapag may magandang gagawin ng Lord, nandiyan din ang kaaway na kabantay. Pero kagaya ng ginawa niya kahapon, mightily kumilos siya sa atin. At naniniwala po tayo na ganyan din ang gagawin ng Panginoon ngayong araw na ito. Nakahanda naman tayo eh. So, nakadata naman ako. Praise God, nakadata tayo. Diba? Wala siyang magagawa. Amen. So, tuloy-tuloy po tayo. The more we are oppressed, the more we will multiply. Kapag nandiyan ang kaaway, mas dakila at mas malaki ang presensya ng Panginoon. Amen. In Jesus' name. Okay na ako. Parang may nag-send kanina ng something na hindi ko nakita, parang lumabas lang. So, kung sino man po yun, thank you so much po. God bless you. Hala, Pam! Nag-chat si Pam. Sabi niya, naghahanap po ako ng gulay kahapon, tapos may laing na po ngayon. Praise God. Laing. Favorite ko yan. Favorite ko yung laing tsaka kare-kare. So, congratulations, Pam. Matthew 5:28. Basahin ko lang po. So, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Yeah, so that's Matthew 5:28. Okay, so moving forward. So, again po, the glory returns. That's our topic for our devotion today, and it talks about restoration of God's presence, yung favor ng Lord, yung power ng Lord. After po na maramdaman po nila na parang nag-depart ang presence ng Lord sa kanila. So it can mean revival, or it speaks about renewal and restoration after a season of dryness. Kung pakiramdam mo ikaw ay dumaan sa season na parang tuyong-tuyo ka, dumating ka sa season na parang nawalan ka na ng pag-asang manalangin, manampalataya, because of sin, because of difficulty, o dahil meron kang galit, may sin ka of unforgiveness. So it is a reminder. It is a reminder that God does not abandon His people forever. When they repent and return to Him, His glory shines again. Sa Africa, really? Sige po, isa-search din po natin yan. But we are praying sa lahat ng mga Christians all over the world. Sa Africa o sa kahit saan man na nakakaramdam ng persecution, Lord, strengthen them. Huwag po nilang talikuran ng kanilang pananampalataya. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng hallelujah, ng pagtitiwala sa iyo. Alam po namin hindi madali nararanasan nilang persecution doon sa kanilang mga bansa. But Lord, be with them. Be with them, Lord. Kaya po ni Stephen, Panginoon, hanggang sa huling saglit ng kanyang buhay, Panginoon, nakita niya ang kaluwalhatian mo. Nakatingin siya sa iyo sa langit habang siya'y binabato. Panginoon, samahan mo ang mga taong ito. Be with them, Lord, in Jesus' name. Amen. Yes, Ezekiel chapter 43, the glory returns. So, it means God's presence coming back after being withdrawn. Ang pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos.
Marami sa atin dito ang nakaranas na lumayo sa Panginoon. Marami sa atin dito ang nabuhay na hindi ayon o hindi angkop sa kalooban ng Diyos. At ngayon po, tayo ay nanumbalik sa Kanya at nakita niyo po yung kaibahan. Nakita natin ang kaibahan ng buhay na may Kristo at buhay na para sa mundo. At kung titingnan po natin, sa mundo, yes, may mga kasiyahan. Yes, bibigyan kanya ng kayamanan, kapangyarihan, impluwensya, at marami pa. At pupunuin ka nito. Pero sa Panginoon, pero dito po sa mundo pala muna, kahit meron ka ng mga bagay na iyon, wala pa rin kakontentuhan. There's no satisfaction. There's no contentment. May kulang pa rin. Na parang kahit na anong pilit mong habulin yung mga magpapasaya sa'yo, it will never be enough. But in Christ, sa buhay na may Panginoon, yes, may mga problema, may mga pagsubok, may mga kabigatan, pero nagiging magaan. Bakit? Dahil hindi ka mag-isang nagbubuhat. Ang Diyos ang bumubuhat sa'yo. God is carrying us through. Kaya tayo ay from darkness to light, nanumbalik tayo sa Panginoon eh. At nung nanumbalik tayo sa Panginoon, yun po yun, the glory returns. Bumalik ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan mo ngayon, iba pa rin ang ningning, no? Ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ang presensya ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Makikita mo yon sa mukha, sa kilos, sa galaw ng isang tao. Meron na ba nagsabi sa'yo na, "Uy, parang blooming ka ngayon. Parang may nag-iba sa'yo ngayon." May nakapagsabi na po ba yan sa inyo? Simula nung umattend kayo dito sa live stream natin, parang there's something in you na nagbago. Parang mas maaliwalas ka ngayon. May mga ganyan ba sa inyo? So that's the glory of God. Dati matatakutin ka. Dati punong-puno ka ng pag-aalala. Hindi ka nga makapag-ayos ng sarili mo. Diba? But this time, ayan ang dami. Nakikita ng mga tao, mas maaliwalas ka na ngayon. Diba? Nakakapag-ayos ka na kahit may mga problema, parang hindi ramdam sa'yo. Hindi kita sa'yo. Dahil nanumbalik na ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi ko sa sister ko, iba pakiramdam ko magaan. As in. Amen. At sa bawat isa, ganyan ako, diba? Lahat tayo. There's something. Dati lagi akong galit, ngayon kalmado na. Grabe mag-overthink, but now natutunan kong mas magtiwala sa Kanya. Amen. True po yan, simula po nung umattend ako sa live niyo po. Praise God. I feel so blessed and favored by God. Napaka-peaceful. Mi pastor, sobra pag-aalala ko sa mga anak ko. Lagi ako depressed. Sabi ni AR. Grabe yon. Yung hindi ka naliligo, that's one sign of, depression. Kapag hindi ka na naliligo, kapag hindi ka na nagugutom, di mo na alam kung gutom ka o hindi. Sa dahil yan. Pero ngayon po, di ba, may peace of mind na. Nagwe-waste ako ng whole night overthinking things, but now, kahit may problema, kahit future pa, chilling lang. Amen. Dahil po yan sa biyaya at presensya ng Panginoon, nanumbalik na ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo nang pakawalan. Huwag ka nang umalis. Nandyan ka na, kapatid. Nandyan na tayo eh. Hindi na ito ang panahon para tayo ay mag-backslide. Hindi na ito ang panahon para lumayo tayo sa Panginoon. Patuloy po tayo mag-alab ng sama-sama. Imagine niyo sa community po na ito, in this community, para tayong mga uling. Para tayong mga uling na nasa isang, may baga, no? Nagbabaga tayo lahat.
So the more na dumadami tayo at nalalagay doon sa baga, mas lalo tayong lumalakas. Mas lalo tayong dumadami. Kaso ang problema, kapag may isang baga na nawala at tinanggal mo doon sa magkakasama, unti-unti mawawala yon hanggang sa mamatay. So hindi po pwede. Kailangan nandoon tayo. Sama-sama tayo nag-iinit. Sama-sama tayong passionate, nag-aalab sa Panginoon. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang lumiban. Huwag ka nang lumayo. Nandito ka na eh. Nasa kalooban ka na ng Diyos. At kapag nasa kalooban ka na ng Panginoon, hindi na tayo magkakamali sa mga desisyon natin kung talagang isusuko natin sa Panginoon ng lahat. May mga pagkakataon lang na minsan nangingibabaw ang ating mga sarili. May mga pagkakataon na nangingibabaw ang ating mga kagustuhan. Pero kung ganun man at magkamali ka man, manumbalik ka pa rin sa Panginoon. Sapagkat ang mga lumalapit sa Kanya, humihingi ng tawad sa Kanya, hindi niya tinataboy, tinatanggap niya. So here in Ezekiel chapter 43, kasi kung titingnan natin yung whole book ng Ezekiel, yung mga unang chapters nito, grabe. Yung mga vision ng Lord kay Ezekiel. At sabi sa Ezekiel chapter 8 to 11, dun sa chapters 8 to 11, ito yung time na nakita natin yung heartbreaking scene na kung saan nangyari. Yung glory ng Lord ay umalis from the temple because of Israel's sin and idolatry. Nakita natin how God's glory departed from the temple. Bakit? Dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa paggawa ng mga kasalanan ng mga Israelites. Sa chapters 8 to 11, ganun yung nangyari. Nawala ang glory ng Lord. But this, in Ezekiel chapter 43, may hope. We see hope. The glory of the Lord returns to dwell with His people again. Sino po dito gusto ang glory ng Lord na bumalik sa Kanya? Lalo sa mga first-timers. Kasi sa lahat ng mga nakasubaybay dito, I'm sure na damang-dama na natin ang presensya ng Panginoon na nandito na siya sa atin. Hindi na natin siya pinapakawalan. But for our first-timers, gusto nyo ba na manumbalik ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong mga buhay? So this is a picture of restoration and hope. May pag-asa ka pa, kapatid. God's presence coming back when His people repent and turn to Him. Brothers and sisters, repent. Turn to God. Lumayo po tayo sa mga bagay sa mundong ito. Mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. If we want the glory of God to return sa iyong buhay, repent and turn to Him. Hindi pa po huli ang lahat. It's never too late for you to surrender your life to God. Kung iniisip mo na maduming-madumi ka na, sirang-sira na yung buhay mo, wala nang makapagliligtas sa'yo, nandiyan ang Panginoon. Nandiyan si Lord. Amen? Kaya kanyang pulutin. Diyan sa paghihirap o kung nasadlak ka man, no, nasa rock bottom ka man ng iyong buhay, God is able to pick you up. Kaya kang muling itayo ng Panginoon. Amen. Hello, Ate Dan. Good morning. We prayed for you, Ate Dan. Sa lahat ng mga Ate Dan, nakakatuwa dahil merong isa dito, si Luna, na na-approve na yung visa niya going to Europe. Kaya kayo naman yung susunod, no? Kayo naman yung susunod. So, praise God. Purihin po ang Panginoon. So, 3 powerful lessons. 3 powerful lessons. Number 1, live comment. Sin drives away God's presence. Amen. In Jesus' name, Ate Dan.
God bless you. Sin drives away God's presence. Sin drives away God's presence. God's glory left the temple when Israel filled it with idols and corruption. Bakit nawala ang glory ng Lord? Dahil pinuno ang templo ng Diyos ng korupsyon, ng mga Diyos-Diyosan. So, ganun din po sa atin. Kung puno tayo ngayon ng ating mga puso ng kasalanan, ng korupsyon, ng mga Diyos-Diyosan. Alam niyo yung mga Diyos-Diyosan natin, yung mga bagay na inuuna natin, no? Kesa sa ating Panginoon. Yung mga bagay na mas mahalaga sa iyo kesa sa Diyos. Sin separates us from God. Cellphone, tama. Social media. Kaya, congratulations sa lahat ng mga naka-social media fasting ngayon. For 21 days, diba? Nakalayo sila sa social media. Praise God. So we cannot expect God's presence if we hold on to sin, pride, or compromise. Kaya tingnan nyo yung prayer and fasting natin ngayon. Diba? Bago tayo lumalim, anong unang ginagawa? Dinidil muna yung mga puso natin. Bakit kailangan mo munang idil yung mga kasalanan mo? First day, diba? Nagsunog tayo. Second day, medyo challenging. Diba? Second and third day. Yung second lalo, na may kailangan kang kausapin, na makipagkasundo ka sa mga nakatampuan mo, nakaaway mo. Diba? So, bakit kailangan idil muna yon? Bakit kailangan mo kasi gusto ng Panginoon makakilos sa buhay mo eh. At hindi siya makakakilos kung merong kasalanan, kung merong pride, kung merong compromise, kung merong unforgiving spirit. Hindi makakakilos ang Panginoon. Kaya kung titingnan nyo, aayusin muna ng Panginoon yan. Para yung parang magsasaka, na bago ka magsaka, di ba, may kailangan mo muna siyang araruhin. Kailangan ihanda muna yung lupa. Para kapag tinaniman ng buto, agad itong tutubo. So mga kapatid, sorry Mark Ross, sige, isisin na kita mamaya. I-up mo, baka natabunan. I-up mo. Okay? Kasi yung nasa taas lang yung mga nakikita ko sa mga chat. Sige po, i-chat nyo mo ako. Message mo ako mamaya. So, aararuhin muna ng Panginoon yan, bubungkalin muna, maging ang ating mga puso. Para kapag tinaniman ng puso mo ng salita ng Diyos, ito ay tutubo. Okay? So, may kailangan lang ayusin. May kailangan lang palitan, may mga kailangan lang baguhin. Yung mga sin, yung pride, yung compromise. So, kung puno ng kasalanan ng ating puso, hindi matitira ang presensya ng Diyos. Kaya tanggalin mo na ang kasalanan sa iyong puso. Meron ba ditong meron ba ditong mga during the live stream natin or during the fasting ay nakipagkasundo ka na doon sa matagal mo nang hindi nakausap o may mga misunderstanding? Nagkaroon na ba kayo ng lakas ng loob na harapin sila? Opo, yan, check na check. Yes, meron po. Amen. Wow, sobrang sakit pero nakausap ko. Wala po, nakablock po siya. Nako, i-ano mo na. Sobrang sakit pero nakausap ko. Amen. May mga nagpaalam sa akin sabi niya, Pastor, pwede bang hindi ko na lang kausapin? Pero pinatawad ko naman Malaya naman na ako. O sabi ko, kung ganon, kung ang puso mo ay ganyan, sige. Basta make sure na kapag nakasalubong mo siya, dapat hindi ka magagalit, hindi magbabago yung mood mo. Kasi baka makasalubong mo sa palengke, diba? Biglang magbago yung mood mo. So, kailangan po, kung talagang napatawad mo na yan, kaya mo na siyang itian, kahit hindi naman kayo bumalik sa dati yung relasyon Pero kaya mo siyang pakisamahan. No?
Yung pinsan ko, feeling ko po okay na kami, pero medyo awkward. Okay lang yun sa simula. Yan, sa simula. Kunwari, di ba? Masasabi mo na hindi mo pa siya talaga napatawad kapag lumilihis ka ng daan. Kapag nakita mo siya at magkakasalubong kayo, lumihis ka ng daan. So baka baka may kailangan ka pang baguhin. Ako po, di ko pa kinausap, pero napanaginipan ko, pastor. Ano ibig sabihin nun? Napanaginipan mo, kailangan mo na siyang kausapin. Ano nangyari sa panaginip nyo? Amen. Magpabangkal ng puso kay Lord para ang bagong buto ng buhay ay lumago. Amen. O, ayan. So, dapat, magsimula kang, i-practice. Unti-unti, healing takes time. But you practice. Na kapag nakita mo, yuko ka lang, ganun lang, or tango ka lang, hindi yung parang wala kang nakita. Amen. Mapapatawad natin yan. Ayun, kung goods naman na kayo, okay lang yun. Kahit na hindi naman ibalik yung dati yung relasyon. Ang mahalaga, napatawad mo, lumaya ka, magaan ang puso mo. Hindi mo kailangang ibalik dun sa dati yung pagsasamahan. Okay? Hindi nyo kailangang ibalik. Healing takes time. So, sin drives away God's presence. Sneaker B, sabi niya, paano po kung ako nagpatawad but I still keep seeing instances that he lied to me? Ikaw, kontrolado mo yon kasi ikaw yan eh. So, pwede mong baguhin yon sa tamang pag-iisip. Kapag naaalala mo siguro yung mga pagsisinungaling niya, sabihin mo lang sa Panginoon, just surrender that feeling to God because that is valid. Pero unti-unti, no? It will take time, but eventually you'll get there. Lalaya ka rin at gagaling ka rin. Owens Rosa, God bless you, God's healing be upon you. Yan, sa mga kapitbahay na pasaway, amen? Ang pabor ng Diyos ay sumainyong lahat. Wow, Pam, God bless you. Sabi ni Aling Delia, meron ba kayong mga kapitbahay na pasaway? Meron ba kayong kapitbahay na hindi nyo kasundo? O kung meron man, ang gawin nyo, magluto kayo ng masarap na ulam tapos bigyan nyo sila. Bigyan nyo sila ng masarap na ulam. Hello, Jerry! Si Jerry ba yun? Jerry, ikaw yan, di ba? Nanonood ba kayo dyan, Jerry? Yun, lahat kasundo. Praise God. Okay lang yun. Basta ikaw, okay ka sa kanila. Hindi mo na kontrolado kung ano ang trato nila sa'yo. Basta ikaw, at least you are at peace. No? May kapayapaan sa puso mo. At yun lang kasi yung kontrolado mo eh. Tita Mi, paano kung ikaw ang nakasakit? Humingi ka ng tawad kung ikaw ang nakasakit. Lahat po ginawa ko po yan. Pero ayaw pa rin, isumbong mo na lang sila sa Lord. No? Si Lord na bahala magbago sa kanila. Kasi hindi mo sila kontrolado eh. Ang Diyos lang ang kayang magbago sa puso ng isang tao. So, lagi mong i-declare sa kanila yung Ezekiel 36:26 ba yun? Declare mo lang lagi sa kanila yon, Ezekiel 36:26. Sabihin mo sa kanila na God will give you a new heart and He will put a new spirit in you. God will remove your heart of stone and God will give you a heart of flesh. Yan. So, declare nyo lang yun sa kanila para mabago ang kanilang mga puso. Yun. So, that's number 1. Sin drives away God's presence. Jerry, may deliver. Pwedeng pabili ulit ng ulam. Bibili ako ha. May deliver ba kayo?
sa DPWH. So, number 2, second point. Second, repentance restores God's glory. Repentance restores God's glory. Okay, live comment. Repentance restores God's glory. Yan. So, ano daw ang kailangan gawin? Humingi ng tawad. Repentance. Very important sa atin yan. Napakahalaga sa atin ang paghingi ng tawad sa Diyos. Hala, thank you. Shout out. Shout out po kila Ate Sally. Nanonood ba kayo lahat? Narinig niyo ako dyan. Okay po. God bless, Pam. God bless. So, shout out sa lahat ng mga lahat ng mga tauhan ni Nay Sally na napakasarap niyong magluto. Mga kapitbahay namin yan dito. Praise God. Ano yung number 1? Number 1 po, sin drives away God's presence. Okay, so let's talk about repentance. Ang tunay pong paghingi ng tawad sa Panginoon ay nagsisimula sa humility. Kailangan mo munang matanggap sa sarili mo na may pagkakamali ka. You humble yourself. Okay, God bless pa, Venus. Ingat po. Humble yourself before the Lord. Nagkasala po tayo eh. Wow, Bern. Paano ka nakabalik sa Lord? Bern. That's so nice. Amen. Wow, amen. God bless you, Ate Sally, Nay Sally, Tito Obet, at sa inyo lahat dyan, Jerry. God bless you. So, repentance starts with humility. We need to acknowledge our need for God. Kailangan po nating malaman sa sarili natin, kailangan natin ng Diyos. And without God, we are nothing. Wala tayong kayang gawin. Hindi natin kayang baguhin ang sarili po natin. Ang Diyos lamang ang kayang magbago sa atin. Hindi po ito pananalangin ng ang repentance ay hindi pananalangin na, Lord, hindi na po ako gagawa ng kasalanan. Hindi ko na po gagawin yung kasalanan na iyon. Hindi po basta panalangin lang ang repentance. When we repent, God promises forgiveness and restoration, but you need to go all out. As in, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, kailangan mong lumiko at mag-U-turn. Okay, mag-U-turn tayo. 180 degree. Pabalik sa Panginoon. U-turn. Repentance. Hindi na tayo mabubuhay sa sarili natin. Hindi na tayo mabubuhay sa kung ano ang gusto natin, kung ano ang nais natin. Tatalikod tayo sa mga bagay na nagpapahiwalay tayo sa relasyon natin sa Panginoon at manunumbalik tayo sa Panginoon. Wow, praise God, Bern. Tingnan niyo po, bakit minsan hindi naririnig ng Panginoon yung mga panalangin natin? Kasi may kasalanan. Sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people called by my name will humble themselves, humble and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Kung tayo ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang mukha ng Diyos, tatalikod sa kasalanan, tayo po ay kanyang papakinggan.
tayo po ay kanyang papatawarin sa ating mga kasalanan at pagagalingin niya, paghihulumin niya ang ating lupain. Repentance. This is both external and internal. Kailangan nakikita po sa action natin. But at the same time, nababago din po ang ating isip. Confess and turn back, God is faithful. Amen. Nababago din ang ating isip. Nababago ang attitude mo. Nababago ang isipan mo, ang thoughts mo. Hindi po pwede na pakitang tao lang. Hindi po pwede na, yes, nakikita sa gawa mo, pero kamusta yung loob mo? Kamusta ugali mo? Kamusta the way you think? So it's both external and internal. May pagbabago both. Okay? Minsan po kasi ganito sabi sa teaching kahapon, na minsan about humility, sinasabi mo na nagpapakumbaba ka, lumuluhod ka, pero ang puso mo naiiwan sa taas. Ang ganda, di ba? Minsan ganun tayo Minsan ganun po tayo. Na sinasabi natin na nagpapakumbaba tayo sa Lord. Diba? Lord, ikaw nang bahala. Pero minsan naiiwan yung puso mo sa taas kapag lumuhod ka na. Nawa po ay palagi nating unahin ng Panginoon. The glory returns, really. The glory returns. Magpakumbaba tayo, lumapit tayo sa Diyos. Di mo kaya, maniwala ka, hindi mo kayang mag-isa. Alam nyo, nung nakaraan, nag-post ako sa TikTok ng video. Hanapin ko yon. Teka lang. Tapos may nag-comment. Di ko naman hindi ko naman tinitingnan na kasi ang dami This one. Yan. Sabi niya dun sa comment niya, tingnan niyo po kasi ang point ko doon ay huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kasi lahat nagmula sa Panginoon. Yon. So, ngayon nag-comment siya. Sabi niya, lahat ng bagay na meron tayo, it's because to our hard work, sabi niya, and dedication. So, dapat ba na i-credit si God sa lahat ng mga achievements natin? Sabi niya ganun. Lahat ng bagay doon na meron tayo, it's because sa ating mga hard work. Buti na lang may sumagot. Sabi nung sumagot, yes, because siya ang nagbigay ng buhay at lakas para magawa natin ang isang bagay. Siya ang nagbigay ng talento, galing at katalinuhan na meron tayo. Siya ang nagbukas ng opportunity para makuha natin yung chance. Siya ang naglagay ng tamang tao sa paligid natin para makatulong. Siya rin ang nagbigay ng katatagan at pag-asa ng mga panahon na gusto nating sumuko. Tapos sabi niya, sumagot siya, kung siya pala lahat, bakit pa natin kailangan mag-suffer? Siya pala lahat So it means hindi na pala natin kailangan ng ibang tao sa lahat ng bagay kasi sabi mo, siya ang lahat. It doesn't make sense. Sumagot ulit kanina umaga yung Alam niya ang kailangan natin. Di mo sabihin, alam niya. Kikilos tayo ng naayon sa magandang desisyon at pinagkaloob sa atin. Kung siya gagawa lahat, anong silbi nating mabuhay sa mundo? So, inexplain ko na to before sa atin. Yung istorya ng barbero, 'di ba? May isang customer na sinabi niya dun sa barbero, bakit ganun? Kung talagang may Diyos, bakit may mga tao naghihirap? Bakit may mga nagsasuffer? Bakit may mahihirap? Bakit may gera? Bakit may namamatay? Etc. Bakit? So, hindi sumasagot yung barbero. Alam niyo sabi ng barbero, tumingin ka sa labas. Tinignan niya yung labas. At sabi niya, nakikita mo ba yon? Nakikita mo ba yung mga tao na yan? Di ba mahaba yung buhok? Sabi niya, sabi nung customer, nakikita ko, mahaba yung buhok. Di ba? So, sabi nung nung barbero, bakit mahaba yung buhok nila? Ano kailangan nilang gawin? Sabi nung customer, di pumunta sa barbero, magpagupit para magkaroon ng pagbabago sa buhok nila. Sabi nung barbero, ganun din sa Panginoon. Bakit may mga tao naghihirap? Bakit may mga tao na walang kapayapaan? Kasi wala pang pagkilala sa Panginoon. Kasi hindi pa sila lumalapit sa Diyos. Diyos na nagbabago ng buhay.
Diyos na kayang magligtas sa atin at magbigay ng buhay na walang hanggan. At hindi nila matatagpuan iyon kung hindi sila magsusuko at lalapit sa Panginoon. Ang kailangan nilang gawin, lumapit sa Diyos at kilalanin siya. Yan po yung kasi sa totoo lang, disenyo po ng Panginoon yan sa atin eh. Hindi po tayo mga robot. Meron po tayong free will. At ang disenyo ng Panginoon sa atin, matagpuan po natin yung tunay niyang kalooban sa ating mga buhay, yung tawag niya. Simple lang naman po eh. Ang kailangan mo lang naman gawin, manampalataya eh. Libre po ang buhay na walang hanggan. Manampalataya ka lang kay Kristo Jesus at ikaw ay maliligtas. Huwag mo nang gawing komplikado sapagkat nabanggit ko nga doon sa first online class namin ng mga subscribers na libre, hindi komplikado ang kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin, manumbalik ka sa Diyos, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas, at siya nang bahala sa iyo. Sasabihin mo na, it doesn't make any sense, ganyan-ganito, blah blah blah. It will make sense kapag na-encounter mo siya. It will make sense. Merong isang atheist na, alam niyo may mga atheist, diba? Hindi naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Ngayon, gusto niyang patunayan sa buong mundo na walang Diyos. Gusto niyang patunayan sa buong mundo. Kaya ang ginawa niya, mag-e-explain siya. Mag-e-explain siya na walang Diyos. So, nagpatawag siya ng maraming mga media para interviewin siya. So, naka-broadcast sa buong mundo. Naka-broadcast sa buong mundo. Sabi niya, papatunayan kong walang Diyos. Papatunayan ko. So, during the time na ini-interview na siya, naka-ready na lahat ng camera, on air na siya, biglang lumindol. Alam niyo pagkalindol, sabi nung atheist na yon, sabi niya, oh my God! Sabi niya, oh my God! Tingnan niyo oh my God! Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero nung nagkaroon ng earthquake, sinong una niyang tinawag? Ang Panginoon. Oh my God! Nakakatawa, pero alam niyo yon? Kapag tingnan niyo yung mga nung nakaraan, di ba, may lindol, marami akong nakitang mga video. At anong sabi? Nananalangin habang lumilindol, Lord Jesus, help us, save us. Jesus, Jesus. Sa oras po na tayo ay may mga sakuna, delubyo, di ba tumatawag tayo sa Panginoon? Di ba naaalala mo siya? Oo, nakakaiyak yung mga video, sobra. Sa gitna ng mga pagsubok, di ba ang Panginoon pa rin ang tutulong sa atin? Siya pa rin yung nandyan po para sa atin. Ang Panginoon pa rin. Huwag natin siyang kilalanin sa oras lang po ng pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya, kilalanin natin siya sa gitna ng bagyo, pagsubok, pagpapala, kawalan, o meron ka man. Kilalanin mo na siya ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Kilalanin mo ang Panginoon. Amen. Repent, turn to God, so that your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord. Amen po. Nakakayak pa sa kabiyang presence. Amen. God is good. The times of refreshing may come from the Lord. You want to be refreshed? You want to be revived? You want to go full out in your ministry? Repent. Repent and turn to God.
So repentance restores God's glory. This is a sign of hope. May pag-asa pa. That no matter how far we fall, God is willing to return if we humble ourselves. Hindi po. We cannot trust our feelings. Hindi po. Sapagkat ang ating damdamin at emosyon ay mapandin lang. At ginagamit yan ng kaaway. Ginagamit ng kaaway ang damdamin natin para tayo ay maloko. Amen. No matter how far we fall, God is willing to return if we humble ourselves. No matter how far we fall, God is willing to return if we humble ourselves. Teka lang, ipopost ko lang yan sa aking FB. Ang ganda. Diba? Kahit gaano ka bumagsak, nakakaiyak naman, Lord. Talaga ba? Yes. No matter how far you fall, God is willing to return if you humble yourself. No matter how far you fall, God is willing to return if we humble ourselves. If we humble ourselves. Amen. Kahit pala, ako rin po as posting ako daw sa FB. Yan. Tama yun. Alam nyo, yung mga natututunan natin dito, i-post nyo sa mga social media platforms nyo. Yan yung mga in-note nyo. Hindi puro pagpaparinig, hindi puro mga katoksikan, di ba? Dapat tayo dito, mga word of God. Tayo ang mga salt and light of the world. No matter how far we fall, God is willing. Tama ba? Teka lang. No matter how far we fall, God is willing to return if we humble ourselves. Yan. Oo, yan. Yan, Ate Rose. Amen. So, no one is too far gone for God's mercy. Yun, sabi ni March. 1 John 1:9, pero wag natin masyadong wag nating ilaging, kasi minsan gasgas na yung 1 John 1:9. Though talaga namang ginagamit natin ito, pero iwasan natin minsan, no? Na kasi sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. But this is true. Totoo to, no? Pero ano tawag doon? Wag nating i-take advantage ang very, very, very lalim na grace ng Lord. Okay? So, laging ingatan pa rin ang sarili. Hindi naman porket na, ang Panginoon, papatawarin ako So, okay lang na magkasala ako ngayon. Magkakasala ako. Kasi, hindi natin hawak ang buhay. Paano kung nagkasala ka tapos hindi ka nagkaroon ng chance makahingi ng tawad? At nawala tayo sa mundong to. Kagaya ng mga natutulog. Kaya ito lang po bago kayo matulog, mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi tingnan nyo yung mga sa lindol, yung mga natutulog,
Tapos, nandaga na, wala nang chance na makahingi ng tawad. What if, may mga kasalanan sila, may mga hindi sila napatawad? What if hindi sila balik sa Panginoon? What if hindi nila kinalala si Jesus as their Lord and Savior? Paano na sila? Kaya sa atin po, bago tayo matulog, humingi po na tayo ng patawad sa Panginoon. Manalangin muna po tayo. Let us make sure na talagang totoong-totoo ang kaligtasan natin because we never know what's gonna happen. Tomorrow is not sure. Hindi natin alam. Walang kasiguraduhan. So the next time na matutulog ka, you make sure, Lord, ayusin mo po ang puso ko. Kung may nakikita ka man po mga kasalanan pa, linisin mo po ako. Kung may mga tao po ko hindi napapatawad, patawarin mo po ako. Okay? Lagi, make sure na hawak tayo ng Panginoon. Na kapag natapos ang buhay natin sa mundong ito, haharap tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Panginoon. May pag-asa sa bawat nagsisisi. Kahit gaano kalayo, kayang ibalik ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iyong buhay. Amen? Just a prayer away. Just a prayer away ang Lord. What is Yom Kippur? Amen. Shalom, shalom. And number 3 and the last. The third one. Yun. Ingat Miss Mon sa biyahe. Ingat po. And the third one. I need you, Lord. Amen. Maki Online Shop. Yan. Nandito po ang Panginoon. The third one, God desires to dwell among His people forever. God desires to dwell among His people forever. Napaka-sweet naman ni Lord. May mga tao na bang nangako sa inyo na sasamahan kayo habang buhay? Ito na naman tayo. Aray ko, ang sakit na naman, Pastor. May mga nangako na ba sa inyo na hindi kita iiwan? Naka-block na. Hay nako. Kain na nga lang tayo. Tinatawanan ako ng ka-office ko tuloy. May mga nangako na ba sa inyo na hanggang dulo, hanggang wakas? Tapos biglang kakanta yung hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang ba? Si TJ Montero, nakakasakit din yung mga kante. Pero Christian sila TJ Montero at saka si KZ. O, di ba? Ang daming nangako na pako. Di ba? Yung dating namimilit, ngayon nakasakit na. Di ba? Pinipilit ka pa na maging tayo na, ganyan. Eh, kapipilit, ayan, nasaktan ka tuloy. Meron po tapos na nakita niya yung baso namin na cup noodles. Ayan, Kelly! Nandyan ka pala. Ay, nako, Lord. May kaibigan kasi ko na broken-hearted Ayun lang, din naging center si Lord. Iyak tuloy. Diba? Inaano ka ba namin, Pastor? Kasi ang daming mga nangako ng ganyan. Ako, may screenshot pa. So, yung babasa ko sa inyo. Kaya ako, ngayon, hindi na ako naniniwala sa mga pangakong ganyan Kapag may nangangako sa inyo at nagsasabi na hindi kita iiwan,
Nandito lang ako, habang buhay tayo magsasama. Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin. Yung mga ganyan, di ba? Huwag agad kayong maniniwala. No? Kasi ang totoong nagmamahal, pinapakita sa gawa. Tama ba yon? May nangako na ba? Uy, wala pa akong pinapangakuan ng ganyan, ha? Hindi ako pa... Hindi pa ako nangangako. Okay, hindi pa ako nangangako ng ganyan. Paano pag LDR pass na mga anggalos na babago? Tama yon. Action speaks louder than words. Ika nga. Ang mga tunay na nagmamahal ay pinapakita sa gawa. Kasi sabi rin ng Panginoon yan eh, if you love me, you will obey my commands. Sabi ni Lord, if you love me, you will obey my commands. So ang tunay na pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Kamusta ang pinapakita sa iyo ng asawa mo? Kamusta ang pinapakita sa iyo ng boyfriend o girlfriend mo? Diba? Kasi kung talagang may pagmamahal, ipagtitimpla ka niya ng kape. So yung pastor, may friend din ako kagabi lang, binigyan siya ng oras, makinig lang, sabi, oh, praise God. Pastor, tama na. Yes, tama si Bert. Alam niyo kung bakit tayo nasasaktan? Kasi meron tayong mga expectations na gusto dun sa isang tao na hindi niya ma-meet. May mga standards tayo na hinahanap natin na parang pag ikaw nagmamahal ka sobra-sobra, ang gusto mo ang balik sa'yo sobra-sobra din. Pero hindi ganon yung nangyayari. Di ba? Pag ikaw nagmahal, bigay talagang buhos biyaya. Pero bakit parang hindi ganon yung bumabalik sa akin? Kaya ka nasasaktan kasi nag-e-expect ka na kapag nagbigay ako, dapat ganito yung balik sa akin. Hindi ganon. Hindi po ganon palagi. Yeah, don't expect too much. So, ang pagmamahal po natin ay binibigay po natin ng bukal sa ating kalooban. Nang walang halong kapalit. Na kapag tayo ay nagmahal, parang, Lord, pag ako nagmahal sa isang tao, hindi po ako mag-e-expect. Pero, syempre, tao tayo, di ba? Alam ko naman, may nararamdaman tayo. So, kahit pa paano, nag-e-expect ka pa rin. Kaso po, tama yon, expectation will lead you to brokenness. Expectation will lead us to brokenness. Buti na lang, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi siya nagsisinungaling nung sinabi niya na gusto niya tayo makasama sa buhay na walang hanggan. God said in verse 7, in Ezekiel 43 verse 7, this is the place of my throne where I will dwell among the Israelites forever. Forever. Ang Diyos, ang gusto niya makasama ang mga Israelita magpakailan pa man, kahit matitigas ang ulo. So His desire is not just to visit us, but to live with us permanently. Sabi ni Rain, pwede bang 24/7 na ganitong session? Kung pwede nga lang po no? Yan. Praise God. Nasa tamang tao po kayo, Ate Karen. Sa lahat ng mga wala pang boyfriend at girlfriend po dito, ito ay payo lang din sa akin ng mga elders namin. Kung hahanap kayo, sa lahat ng mga babae, naging DJ nga ni. Sa lahat ng mga babae, may mga single pa ba dito? Sa lahat ng mga single, okay? Kung hahanap daw kayo ng lalaki na isang dibdib, mapapangasawa nyo, dapat daw ang hahanapin nyo ay yung lalaking magsha-shower sa inyo ng pagmamahal.
Kailangan mas mahal kayo ng lalaki kesa mas mahal nyo siya. So, yun yung hanapin nyo. Yun yung ipag-pray nyo sa Lord. Lord, bigyan mo ko ng lalaking mapapangasawa na mas mahal. I mean, syempre, una, mahal si Lord. Okay? Una yon. At susunod, dapat mahal ka. Dapat isha-shower ka ng pagmamahal. Paano naman po sa aming mga... At para naman sa ating mga lalaki, okay? For all na mga... May mga single guys ba dito? Okay, sa lahat ng mga single guys. Para mas marami mga babae dito eh. Tama yun. Be a Proverb 31 woman. Yeah, tama yun. Basahin niyo yung Proverbs 31. I think that's the last chapter in Proverbs. Yan. Sa mga single mom, may pag-asa pa. Pwede pa kayo, mga single mom. You pray to God. Bibili ng shower ang mga lalaki. Tapos multigas para banding mo. Oo. Sige, iset natin yan. At para naman sa mga lalaki, kung maghahanap naman kayo ng babae, no? Siyempre, yun. Humanap kayo. Basahin niyo yung Proverbs 31. Basahin niyo yung Proverbs 31. Yung ganong klaseng babae naman ang hanapin niyo. At syempre, humanap kayo ng lalaki na magpapasubmit sa inyo. Kung kayo naghahanap. Okay? So, be like a Proverbs 31 para sa babae. Para naman sa lalaki, humanap kayo ng Proverb 31 woman. Ayun, si Ate Cheat. Naging sumbungan. Pareho tayo. Wow, Bern! Praise God! God bless you. At alam nyo, meron tinatawag naman na gift of celibacy. Sino dito nakakaalam sa gift of celibacy? Meron ba dito nakakaalam? Gift of celibacy. Morning po, Aki. Ayan. So, yung gift of celibacy naman, ito naman yung mga tao na pero ayoko nun. Lord, pero depende naman sa Lord. Sila yung talagang sa sobrang devoted nila sa Panginoon, hindi na sila nakapag-asawa. Gift of celibacy. Because they are so devoted to God. No? Ano po verse po para sa fear and stress? Marami. Hindi naman full-time. Sa mga fear and stress, pwede ka mag-search online. Napakadami mga verses, Aki. Sobra. So, kagaya po ni Apostol San Pablo. Ayan, kagaya ni Apostol San Pablo. Si Apostle Paul is the greatest apostle of all time. Okay? So, siya? Sa sobrang kabisihan niya, sa sobrang dami niyang ginagawa sa ministry ng Lord, hindi na siya nakapag-asawa. Ganong klase. So, ewan ko kung meron ba sa inyo na may gift of celibacy? Ideal, sabi ni Fam of Souls, is it required to follow the Proverbs for a partner? Well, may mga verses po doon na nagsasabi at doon sa Proverbs 31, makikita nyo po yung characteristic ng isang babae, a virtuous woman, no? A woman with a noble character. So, pwede siya na maging ideal po natin na kung naghahanap tayo ng babaeng makasama. Kasi parang nandun naman yung mga characteristic ng Proverbs 31 woman, di ba? Na trustworthy, hardworking, wise, caring for her family, generous, etc. And God-fearing. So, hindi naman siya talagang literal na checklist. Pero, may prinsipyo, may principle, no, na pwede nating sundan. So, ang parang pinaka-focus naman niya ay godly character. Yun. So, hindi naman requirement, pero guidance siguro. Guidance.
At para naman sa mga lalaki, siguro, kasi syempre hindi may mga babae, meron din sa mga lalaki sa Ephesians 5:25 na ang tawag naman sa mga husbands, para sa mga asawang lalaki, is to love their wives sacrificially like Christ loves the church. So kung paano minahal ni Jesus ang church, mga asawang lalaki, kaya nga sabi ko sa inyo, i-shower nyo ng pagmamahal ang inyong mga asawang babae no? Shower. Kapag punong-puno ng pagmamahal ang asawang babae, magpapasakop yan. Okay? Basta dapat puno ng pagmamahal. Iparinig nyo sa mga asawa nyo itong live stream. Okay? Mga asawang lalaki, no? Punuin nyo ng pagmamahal ang inyong asawang babae para siya ay magpasakop at magkaroon ng organisasyon, tamang organisasyon ang iyong pamilya. Amen? Husbands, love your wives. And wives, submit to your husbands. And children, honor and obey your parents. Honor and obey your parents. Alam niyo, dati nung hindi pa ako born again, hindi ako malapit sa mga magulang ko. But this time, nung nag-born again ako, kahit papaano ay na-work out, na-build up, no, yung relationship. Okay? Kahit anong mangyari, magulang pa rin natin sila. Kaya mga kabataan, huwag niyong sisigawan ng inyong mga huwag niyong sisigawan. Respeto. Naalala ko dati, parang nasigawan ko ata si mother. Nandiyan ba si mama? Mama, nandiyan ka ba? So, alam mo yung ginawa niya? Nagsulat siya ng letter. Ganyan. Kasi hindi siya mapagsalita. Hindi siya masyadong vocal. Nagsulat siya ng letter, di ba? So, asama ako dati. Amen. Itatama ako man yung buhay ko kay Lord para maging tama po sa mga partner ko. Amen. Yan. Tama. Honor your mother and father. Amen. God is good. Okay, so yun po. That's number 3. God doesn't just want Sunday worship. He wants to be the Lord of your everyday life. Araw-araw. Araw-araw. His Spirit wants to dwell in our homes, in our workplaces, in our campuses, in our decisions. Gusto ng banal na Espiritu na makaniig po tayo palagi. Hebrews 13 verse 5. Never will I leave you. Never will I forsake you. Hindi lang nais ng Diyos na bumisita sa atin, nais niyang manahan sa bawat araw ng ating buhay. Nais niyang manahan, kapatid. Nais niyang manahan sa'yo. Hindi lang siya bibisita. Mananatili siya. Gusto niyo ba yun? Hindi lang siya magpa-pass by. Mag-i-stay siya. Amen, Lord. We want that. Don't just visit us, but Lord, stay with us until eternity. Hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Wala po akong ibang nais. I just want to pray, Lord. Wala po kaming ibang nais kundi kung ang naisin mo ay makasama po kami sa buhay na wala hanggan. Ganun din po ang gusto namin, Panginoon. Kaya Lord, be gracious and be merciful to us. Kung may mga pagkakataon man po na nagkakasala kami at bumibitaw kami sa iyo, patawarin mo po kami. But Lord, our desire, nais din po namin kayo makasama dyan sa buhay na walang hanggan. And Lord, please, higpitan mo yung kapit mo sa amin. Huwag mo hayaang mawala po kami ngayong nakita na namin, nasumpungan na po namin ng iyong presensya. Huwag mong hayaang may mawala sa amin, Panginoon. Hindi kami, hindi ang aming pamilya. Panginoon, hindi ang mga mahal namin sa buhay. Gumawa po kayo ng paraan na kung saan
makakatagpo nila kayo. Gumamit po kayo ng mga tao na mag-share sa kanila ng salvation. In Jesus' name. Be with us. In Jesus' name, amen. Amen. So that's the 3 points. Number 1, sin drives away God's presence. Number 2, repentance restores God's glory. Number 3, God desires to dwell among His people forever. So, powerful truth. And the last, the greatest gift is not what God gives us. Pakinggan niyo po. The greatest gift is not what God gives us, but God Himself dwelling in us. Praise God, Heidi. Praise God. The greatest gift is not what God gives us, but God Himself dwelling in us. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Patugtugin ko lang po ulit yung pinatugtog ko kaninang ang title ay Sapat. Sapat na po ang presensya ng Diyos. Sapat na po ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Ayun po, nasa taas, na kay Riri. The greatest gift is not what God gives us, but, tama ba yun? But God Himself dwelling in us. Yun, dwelling in us. Praise God. Actually, hindi nga lang sapat ang Diyos eh. He is more than enough. More than enough ang Panginoon sa atin. Higit pa siya sa sapat. Kaya sa lahat ng mga pakiramdam nila, nawawalan sila. Lumapit po tayo sa Diyos. Hindi kawalan ang mga taong nang iwan. Hindi kawalan ang mga missed opportunities. Hindi po kawalan kung hindi ka natanggap sa trabaho, kung wala ka masyadong kliyente, kung may mga nabawa sa'yo. Always remember that Christ is more than enough. Pakinggan po natin ang awitin pong ito. Ang title nito, Sapat. Ang title nito ay Sapat. Yan. Let us feel the presence of the Lord this morning. Ang kasapatan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Pagsubok ay nasa aming harapan, lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan, sa gitna man ng lumbay at alinlangan. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Title po ay Sapat. Sapat. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan,
ingatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Amen. So that's Sapat by Victory Worship. Yan. Sapat by Victory Worship. Pas, pwede po bang wag ka na pong mag-end ng live? Kung pwede lang, no? Lagi tayo magkakasama. Ayoko na rin umalis eh. Kaso, ang tunay na laban natin ay ang mga kaluluwa. Mas marami pang mga taong makakilala sa Kanya. So mamaya po ulit, may Bible study ako. So kailangan ko pong magturo doon. Kagaya nyo, kung paano ako nagtuturo sa inyo, may mga tupa rin kaming inaalagaan dito. Kaya, yun lang. Doon lang tumatakbo ang aking buhay. At sabi ko nga sa inyo, wala naman na akong ibang gusto kundi matupad lang ang kalooban ng Diyos. God's will. Wow. Sige po, check natin yan. Amen. So, God is good. Maraming salamat sa lahat naman nakasama natin. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi ni Caris, Pastor, kayo po ba yung nasa prayer garden kagabi? Opo, nandun ako. Sabi ni Caris, God bless you. Nasa prayer revival meeting. Pastor, pwede kayo mag-live while Bible study? Pwede. Siguro parang lahat ng mga magla-live na lang ako. Pwede rin naman. Kasama ko na kayo lagi. Mamayang mamayang 2:00. Hello po, Jens Fajardo. Mag-picture po sana ako. Lapit lang kayo sa akin. Huwag kayo maiya. Alam nyo, may mga nahihiya sila. Hindi naman ako nakakatakot. So, sige lang po. Go, punta na kayo. Para bawat manila kami about kay Lord. Amen. 2:00 ba? 2:00? Parang ganun mamaya. So, kailangan kong bumili ng tripod. Saan ba nakakabili ng tripod dito? Kasi kahapon, nakalive din ako sa prayer revival. Hirap na hirap yung kasama ko, nakaganyan lang siya. Oh. So, bibili ako ng tripod mamaya para sa lahat ng gagawin ko, naka-standby na lang din. Kasi baka matagal dumating pag dito sa TikTok. Sa showcase niya, no? Nyo nga, i-affiliate nyo nga yung yung damit tsaka yung pabango. May mga nag-affiliate ba dito? I-affiliate yung pabango tsaka yung damit. Wala pang benta yung pabango dito sa TikTok kasi kalalagay ko lang kahapon. So, yun. Yun lang yun naman Damit tsaka pabango lang yun. Kasi may boutique shop ako dito before nung December ako nag-start. Hello, Pab Love! Sama po kayo sa GC namin. Maraming mga tiga-Taiwan po dito. So, lahat po kayo, go! Kayo? Mag-chat kayo, punta kayo dun sa link, sa profile ko, link, tapos click nyo yun. Sa Taiwan ka rin, Bern, no? Ang dami talaga mga tiga-Taiwan. I think it's a sign. It's a sign sa Taiwan. I-add ko po kayo. Ayan, Rosaline Agustin, sila Ate Fel, nandyan din. Maraming mga tiga-Taiwan dito. Diba? Gem Purple, dami. Mukhang pupunta ka po doon. Oo nga, ang daming it's a sign talaga. It's a sign. Tingnan natin kung loloob. Ang dami pala. May mga silent viewers tayong tiga-Taiwan din. Rexy, Micaela. Hindi ko rin alam kung paano mag-affiliate. May mga affiliate dito kasi naglagay lang ako sa TikTok shop Waiting po kami dito sa SG sa'yo, Pastor.
God willing. No, God willing. Basta pag nagpunta po ako dyan, ay magkita-kita tayo. Siyempre, magkikita-kita tayo. That's the purpose, magmi-mission tayo. Ang daming tiga Taiwan. Ate Fel, nandyan pa kayo? Kung loloobin ng Lord, di ba? Maging guest speaker sa Taiwan. Grabe yun. Sa kayo nagcha-church, Pab Love? Sila Ate Fel sa ano yan? Sa Taiwan. Sa JIL Taiwan. Pray muna po tayo bago tayo magkwentuhan. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng morning devotion po na ito. We thank you, Lord, for your words na amin po napag-aralan, napagbulay-bulayan. Tunay nga po na wala nang masasarap pa kundi manatili sa iyong presensya. One day in your court, Panginoon, is better than 1,000 elsewhere. Mas masarap po dito sa presensya mo. Mas masarap pa rin po, Panginoon, na nararanasan namin ng iyong kalapitan. And thank you, Lord, for all your promises, for all your words, for teaching us, for correcting us, for the rebuke, O God, na magagamit po namin, Panginoon, upang maging matagumpay po kami sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin po namin sa lahat ng mga tao na nakapanood po ngayon, maging sa lahat ng mga pamilya po namin. Patuloy mo kaming ingatan, pagpalain, Panginoon. Hayaan mo lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak ay katagpuin mo in Jesus' name. May it be physically healing, Lord, emotionally healing, miracle, Panginoon, financial, lalo pa, Panginoon, ang spiritual naming mga buhay. Panginoon, kayo po ang patuloy na sumama, gumabay sa amin all throughout the day. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Whatever comes our way, we will continue to trust you, O God. Magtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. At kahit saan mo man po kami dalhin, Lord, magpapatuloy po kami na ibahagi ang iyong salita sa lahat ng mga tao. Take us to places where you want us to be in the name of Jesus. Lalo na sa mga tao na maraming nangangailangan, dalhin mo po kami sa kanila, Panginoon. We thank you, Lord, for this wonderful day. May you cover us with your most precious, powerful blood. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Kung kaya niyong itaas, sa oras na ito, habang nakataas ang mga kamay na ito, pagpalain mo ang lahat ng mga hahawakan ito. Pagpalain mo lahat ng mga taong madadampian ng kamay na ito. In Jesus' name. Ang bawat negosyo, ang bawat trabaho, O God, na ginagawa nila pag-aaral, pagpapalain mo. Maging nagre-review sa exam. Lahat naman naghihintay ng kagalingan, Lord. Lord, bless these hands and use these hands for your greater glory. We surrender and we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless.